Tatay, nanay, umuwi na ko. Ang anak natin nawawala ng 23 taon. Bumalik siya. Bumalik siya? Hindi ako nag-iisang anak. Sino siya? Simula kailan ang mga magulang mo nagkaroon ng isa pang anak, huwag sana niyang habulin ang bayad sa pag-upa ng fish pond. Samantha, meron kang ang ate. Taong isinilang ka. Nasa palengke siya nang dinukot siya ng isang tao. Ang pulubing ito, siya ba ang panganay mong anak? Matapos ang mahigit 20 taon, ito na lang ang nagawa niya sa sarili. Victoria, Talaga ikaw nga, Victoria? anak ko, sa wakas nakauwi ka na. Nanay, hinanap kita kahit saan. Mahigit 20 taon na siyang nawala. Paano natin malalaman kung siya talaga? Ang palaisdaan ng baryo ay ipinapaupa. At ngayon, bigla siyang nagpakita. Ang convenient naman ng timing. Narinig mo yun? Kahit si Lolo ay hindi na makatiis. Kaarawan ni Lolo. Kahihiyan na may pulubi dito. 23 taon na. Hinanap kita ng 23 taon. At kapalit noon, wala man akong karapatang kumain. Kung di ninyo ako tatanggapin, dito na nagtatapos ang pagsubok. Bawiin ang lahat ng regalo. Aalis na kami. Mr. Yates, hindi ba ito para sa mga magulang ni Miss Taylor? Hindi na. Bumagsak sila sa pagsusulit ni Miss Taylor. Kumuha ng $100,000 na cash. Ipasa ito sa ngalan ni Miss Taylor. Kabayaran ito sa kanila sa pagbibigay sa kanya ng buhay. At pagkatapos noon, wala na siya sa kanila. Oo. Victoria, saan ka pupunta? Kung hindi ako welcome dito, aalis na lang ako. Wala kang pupuntahan. Pinilhan kita ng damit. Magpalit ka bago maghapunan. Kaarawan ng lolo mo. Magsuot ka ng bago sa hapunan. Magpalit ka na. Mom, ginawa mo itong sweater para sa akin? Isuot mo. Malamig sa labas. Mom, 23 taon ng sakit. Walang kahulugan sa sandaling iyon. Tara na. Umuwi na tayo para sa hapunan. Nagbago ang plano. Manatili sa iyong posisyon. Tay, Nay, ano to? Tingnan mo ang damit niya. Pinaupo mo pa siya sa atin. Nakakahiya. Anak ko siya. Kung di siya pwedeng umupo dito, sino? Victoria, kain ka ngayon. Kain ka. Ang payat mo. Victoria, 23 taon na. Paano ka nakaligtas? Nasa perya ako noon. May nag-alok sa akin ng candy. At inakit ako palayo. Ibinenta ako sa ibang pamilya sa ibang lugar. Okay naman noong una. Nagkaroon sila ng anak na lalaki. Hindi na nila ako matiis. Nagutom ako. Palagi akong binubugbog. Tapos tumakas ako. Natulog ako sa ilalim ng tulay. Nangalkal ako ng basura. Hinalungkat ko ang mga timba ng basura. Sa likod ng restaurant. Kawawa kong baby. Binigo kita. Nasa bahay ka na. Yan ang mahalaga. Ano ang silbi niyan? Walang dala ka pa ring bumalik. Kaarawan ni Lolo. Wala kang dala. Tama. Walang dala, walang puso. At tinatawag mo kaming pamilya? Araw ng pagdiriwang ngayon. Wala nang ganyang kalokohan. Lumabas. Mark, Tita Brenda, para sa ginawa mo. Babayaran ko kayo sa huli. Victoria, matulog ka sa sala. Ipapaayos ko sa nanay mo iyon. Ang sikip dito. Kapag babangon tayo para gumamit ng banyo, magiging abala iyon. Saan matutulog si Victoria? Pwede siyang matulog sa kulungan ng kahoy. Mainit doon dahil maraming tuyong kahoy. Paano mo nasasabi iyan? Napakalamig sa labas. Hindi siya pwedeng matulog sa shed. Bakit hindi siya? Puno iyon ng tuyong panggatong. Mas malinis pa iyon kaysa sa babuyan. Sanay na siya sa mahirap na buhay. Kaya niya ito. Ayos na ang kulungan ng kahoy. Puno iyon ng tuyong panggatong. Mas mainit pa iyon kaysa sa bahay. Wala namang laman ng shed. Tama, Victoria? Tumayo sila para sa akin sa piging. Pero pagdating sa bahay, sumusunod pa rin sila kay Mark. Pinapatulog ako sa shed. Ito ba ay para ilagay ako sa aking lugar? Sige, matutulog ako sa shed. Victoria, saan ka pupunta? Nanay, Mahina ang katawan ko. Hindi ko kaya ang shed. Dapat na lang akong umalis. Victoria, mali ang intindi mo. Hindi kita pinapunta sa shed. Bata ka pa at malakas. Sa shed ka matulog. Nagdusa si Victoria ng mahigit 20 taon. Paano siya matutulog doon ngayon? Hawa, ikaw ang manugang. Doon ka matulog. Tatay, hindi iyon patas. Kung hindi ka matutulog sa shed, handa na ang kulungan ng aso. Sige, matandang gago. Titiisin kita ng 2 araw pa. Kapag natapos na si Mr. Walker ang pagkuha ng fish pond, palalayasin ko kayong lahat. Victoria, masama ang bibig ni Mark.
Huwag kang maapektuhan sa kanya. Kumusta ka naman sa mga nakaraang taon? Okay naman ako. Okay lang? Para siyang Reyna sa piling ko. Mas mabuti pa sa mga Taylor. Pero tingnan mo ang sarili mo. Nakaupo ka riyan sa sirang sweater mo at nag-aarteng biktima ka. Sino ang niloloko mo? Ibalik mo ang pagkain ko. Layas ka. Tingnan mo ang sarili mo, kawawa ka. Tulakin mo siya ulit. Subukan mo. Ano? Gusto mo akong paluin? Pulubi ka lang. At hahamunin mo ako? Bakit may sigawan sa umaga? Papa, wala akong ginawa. Ang panganay mong babae ang may galit sa akin. Kung wala kang magandang gawin, ayusin mo ang mga lambat sa silid panggatong. Tigilan mo na ang pang-aapi kay Victoria buong araw. Victoria, magkano ang kinikita mo kada buwan sa mga sideline mo diyan? Halos sapat lang para mabuhay. Hey, tiyak na mahirap iyan. Tingnan mo si Toby. Sa seafood plant siya nagsimula pagkatapos ng middle school. Mahigit 5,000 ang kita niya kada buwan. Akala ko maayos naman ang buhay mo dyan. Wala ka man lang trabaho. Hindi mahalaga ang pera. Basta't ligtas siya at nasa bahay na. Eleanor, sobra kang mabait. Hindi pa siya umuwi sa loob ng mahigit 20 taon. Pero naniniwala ka sa lahat ng sinasabi niya. Brenda, tama na. Nag-aalala lang ako sa pamangkin ko. Ano ang masama doon? Tita Brenda, hindi ko ito makakalimutan. Isang araw, babawi tayo. Ma, sobrang luto ng isda. Hindi ko man lang nguyain. Gagawa ako ng iba. Masyadong maalat. Libre ba ang asin dito? Tuyo rin ang karne. Parang ngumunguya ng supot. Sa harap ko, binubuli mo ang nanay ko? Mark, seryoso, gusto mo bang mamatay? Ano ang tinititigan mo? Mali ba ako? Tama na. Naghirap si nanay para ihanda ang lahat ng ito. Pinuna mo lahat at dumura ka ng sabaw sa sahig. Ano bang problema mo? Samantha, ang kapal ng mukha mo. Sinigawan mo ako para sa isang tagalabas. Samantha, tatalikuran mo ako para sa isang pulubi na kakabalik lang. Nabaliw ka na ba? Siya ang kapatid ko. Hindi siya pulubi. Kapatid mo? Binigyan ka ba niya ng kahit isang piso? O kahit isang subo ng pagkain? Suot niya ang luma at sira-sirang sweater. At nagpapanggap na biktima. At ikaw, akala mo pamilya siya. Sinasabi ko sa'yo, siya o ako, isa sa amin ang aalis. Mark, ulitin mo yan. Sabi ko, palayasin mo siya, o aalis ako. Mark. Kapatid mo siya. Ang kapatid ko, paano nating malalaman na hindi siya peke? Nawawala siya sa loob ng 23 taon. Babalik siya para lang sa palaisdaan ng pamilya natin. Hindi mo ba nakikita yan? Alam ng buong baryo, ang Ripple Group ay nagpapaunlad ng palaisdaan ng baryo natin, at ngayon, babalik siya. Hindi mo ba maintindihan? Alam mo na, simula pa lang. Ano naman kung alam ko, ang bayad sa pag-upa ng palaisdaan sa pamilya naman natin iyon. Bukod pa riyan, ang kontratista ay ang Walker Group. Kung hindi ako nagbigay ng regalo kay Howard, mapupunta ba sa mga Taylor ang ganitong kagandang deal? Isa pang tao, isa pang parte. Sino ba ang akala niya? Ang Ripple Group ay nagpapaunlad ng palaisdaan. Ang Walker Group ang kontratista. Mark, sa wakas ay ipinakita mo na ang tunay mong kulay. Sige, ngayon hindi na ako kakailanganin ng dahilan para ibagsak ka. Tatay, ayusin na natin ito ngayon. Itong pamilya, maghihiwalay ba tayo o hindi? Kung hindi, isasama ko si Samantha at aalis na ako. Hati tayo. Pero kung paano natin, hahatiin ako ang magpapasya. Sige, makuha namin itong bahay. Ang maliit na bahay sa Fish Pond Village sa inyo na. Ang bayad sa pag-upa ng palaisdaan. Tingnan natin kung sino ang makakakuha. Sige, Ibinibigay mo na lang itong bahay? bumalik si Victoria. Iyon lang ang mahalaga. Tatay, nanay, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Naniniwala ako sa iyo. Tara na sa Fish Pond Village. Victoria, sasabihin ko sa iyo. Ang bahay sa Fish Pond Village ay sira-sira. Ang mga pader ay basag. At tumutulo ang bubong. Isang babaeng tulad mo sa lugar na iyon. Hindi. Nanay, basta't kasama ko kayo ni tatay, kaya kong tumira, kahit saan. Pirmahan. Edi quits tayo, pakikumpirma. Ang homestead ng Fish Pond Village, kasama ang katabing lupa nito, at lahat ng karapatan at interes sa paggamit ng lawa, ay eksklusibong pag-aari ni Mark Zane. Si Arthur Taylor rin ay kusang loob na isinuko ang kanyang kasalukuyang Bamboo Village homestead at bahay, katabing lupa, lawa, at lahat ng kaugnay na interes. Tay, bakit ang tagal? Pirmahan mo na, tapos na. Makukuha namin ang bahay.
Sa iyo ang basura sa Fish Pond Village. At quits na tayo. Tagatanggap, Baki, pirmahan dito. Tay, alis tayo. Samantha, alam kong hindi ka naging madali. Victoria, Igilan mo na ang pag-aarteng kapatid. Alis na. Huwag mo silang abalahin. Mark, mas mabuting tandaan mo ito. O ano? Anong gagawin mo sa akin? Tay, alis tayo. Tay, pumunta tayo sa Fish Pond Village at ayusin ang bahay. Ipinapangako ko na may darating na tutulong sa atin. Ayusin ito sa ilang araw. Magayos? Sa anong pera? Tay, maniwala ka. Ang dumi. Luma na, pero kaya nating ayusin at tumira dito. Tay, nanay, ano sa tingin mo sa lugar na ito? Ano masasabi natin? Kung hindi tayo mababasa, ayos lang. Hey, nanay. May sasabihin ako sa inyo. Ano yon? Hindi ako nag-sideline. Nagtatrabaho ako sa Ripple Group. Ripple? Ibig mong sabihin ang nagpapaunlad ng pond ng Fish Pond Village? Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa amin dati? Nanay, sorry. Bumalik ako. Nagkunwaring walang pera. Gusto kong makita. Kung sino sa pamilya ang tunay na nagmamalasakit sa akin at ang pera lang ang habol. Ang kulit mo. Pinatay mo ako sa takot. Tay, ang bahay na ito, aayusin natin ito. Kumuha na ako ng crew. Tungkol sa pond, hindi mo na kailangang mag-alala. Totoo ba yan? Ginagawa kong priority development project ang pond ng Fish Pond Village. Pero sinabi ni Mark na dinidevelop nila ang pond ng Bamboo Village. Akala lang ni Mark na pond ng Bamboo Village iyon. Ang pond ng Fish Pond Village ay kung saan ang totoong pera. Victoria, Mama, Papa. Samantha, anong ginagawa mo dito? Kinulong ako ni Mark sa bahay. Umakyat ako sa bintana. Paano siya nangahas? Naikulong ka? Takot siya na baka tumakas ako para balaan ka. Sabi niya, ang proyekto sa Fish Pond ay naayos na kasama ang Walker Group. Gusto nila ang Fish Pond ng Bamboo Village at pinagbawalan niya akong sabihan kayo. Uminom ka ng tubig. Huwag kang magmadali. Victoria, sabi ni Howard, kaklase ni Mark, na nag-ayos na sila ng mga koneksyon para masiguradong makuha nila ang lease sa Fish Pond ng Bamboo Village. Howard? Siya ang pangalawang tagapagmana ng Walker Group. Palaging sumusupsup si Mark sa kanya. Sabi niya, kapag nakuha na nila ang Fish Pond, malaking bahagi ang makukuha ni Mark. Sinabi rin niya, napalalayasin kanya sa... Yang basurahan sa Fish Pond Village din. Hindi ba sapat na makuha niya ang bahay? Ngayon gusto niya tayong lipulin? Samantha, may tiwala ka ba sa akin? Oh, Umuwi ka na at huwag kang mag-alala. Kumilos ka na parang hindi mo ako sinabihan. At kay Mark, kumilos ka ng katulad ng dati. pero Victoria, Gawin mo ang sinabi ko. Sa loob ng 3 araw, makikita mo ang resulta. Victoria, mag-ingat ka. Mark, walang bagay na hindi niya gagawin. Huwag mag-alala. Mas walang awa ako kaysa sa kanya. Victoria, Anong balak mo? Ethan, ako ito, tungkol sa Fish Pond. Simulan mo nang itakda ang bitag. Opo, Miss Taylor. Ang mga survey para sa Bamboo Village at Fish Pond Village ay nasa atin na. Ang Fish Pond ay may premium geothermal springs. Mabuti. Tungkol naman sa Bamboo Village. Gawin mong maglabas pa si Howard ng pera dito. Naunawaan ko. Palalimin mo pa siya. Mark, Howard, ang iniisip mong malaking swerte ay talagang bitag na ginawa ko para sa inyo. Ang fish pond ng Bamboo Village ay halos na ayos na. Nakausap ko na ang mga tauhan ko. Papeles na lang ang natitira. Howard. Kung magtagumpay ito, mula ngayon, para sa iyo na ako. Magtiwala ka. Babayaran kita. Pero ang hipag mo, kailangang bantayan. Narinig ko na sa Fish Pond Village, may kumikilos din. Siya, isang pulubi na nabubuhay sa mga trabahong bara-bara. Anong gulo ang magagawa niya? Naipamahagi na ang ari-arian.
Mababago ba niya ang basurang iyon sa Fish Pond Village para maging palasyo? Eksakto. Si Victoria ay matagal nang walang pera. Bumalik siya para humingi ng limos. Magpahinga po kayo, Mr. Walker. Wala siyang magagawa. Pero yung bahay na yon sa Fish Pond Village ay sira-sira. Pero kung may nagbayad talaga para ayusin ito, maaari pa itong tirhan. Ayusin? Sino? Templang siya. Paano niya kayang bayaran ang pagkukumpuni? Hindi naman sigurado iyon. Paano kung may naipon siyang pera? Baka makahanap ako ng ibang paraan para palayasin siya sa Fish Pond Village. Ano? Yung lupa sa Fish Pond Village ay malabo ang pagmamayari. Noong naghiwalay ang pamilya, ang mga hangganan ay sinabi lang ng pasalita, walang papeles. Paano kung makahanap ako ng dahilan para sabihin na ang bahay niya ay nakatayo sa lupang pampubliko ng baryo? Hindi masama, Mark. Mapanlin lang iyan. Victoria, gusto mong bumalik? Sisiguraduhin ko na wala kang matutuluyan. Miss Taylor, Umupo. ang survey report ng Fish Pond Village tungkol sa underground hot spring ay nandito na. Top quality ang tubig. Ideal ito para sa hot spring resort. Sa konserbatibong pagtantiya, ang halaga ng proyekto ay mahigit 5 bilyong dolyar. Paano naman ang Bamboo Village? Si Howard ay naglabas na ng 30 milyong dolyar para bumili ng mga koneksyon. Ang kanyang ama na si Austin ay humiram din ng 50 milyong dolyar sa bangko. Handa siyang ipusta ang lahat sa fish farm ng Bamboo Village. Hayaan silang gumastos. Habang mas marami silang ginagastos, mas malaki ang bagsak nila. Tsaka, sinuri ko si Mark. May private loan siya sa pangalan niya. Konti lang, 300,000 dolyar, pero naipon na ang interes. Ang nagpapautang ay lalaki sa bayan na si Max. Max? Loan shark. Madumi ang laro niya. Si Mark umutang ng perang iyon 2 taon na para suhulan si Howard Walker. Kunin ang contact info ni Max. Pupunta ka sa kanya? Hindi ako. Ipadala ko siya kay Mark. Miss Taylor, mas malupit ka kaysa sa akin. Mark, yung utang mo, oras na para magbayad. Victoria, ito si Gavin. Kaibigan ko siya noong bata. Hi, Gavin. Bakit ka nandito? Victoria, magiging tapat ako. Nagpapatakbo ako ng maliit na kumpanya tungkol sa proyekto ng fish pond sa Bamboo Village. Gusto ng kumpanya ko ang kontrata. Pero ang Walker Group ay may malalakas na koneksyon. Wala kaming pag-asa. Sinabi ni Samantha na nagtatrabaho ka sa Ripple Group. Sana ay humingi ako ng payo mo. Nagbibid ka ba sa Bamboo Village? Ang Bamboo Village ay may malaking lawa, magandang tubig, at gusto ito ng lahat. Si Howard ay nagpahayag na ang Bamboo Village ay pag-aari ng Walker Group. Paano kung sabihin ko na dapat kang mamuhunan sa Fish Pond Village? Fish Pond Village? Victoria, nagbibiro ka ba? Ang tubig doon ay mabaho. Kahit isda ay hindi nabubuhay. Bakit ka mamumuhunan doon? Victoria, mabaho ang tubig sa Fish Pond Village. Nangingisda ako doon noong bata ako. Wala akong nahuli kahit isa. Ang ulat ng survey na ito ay sumasaklaw lamang sa tubig sa ibabaw. Ngunit ang tunay na halaga ng Fish Pond Village ay nasa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng lupa? May hot spring sa ilalim ng Fish Pond Village. Nananatili itong higit sa 113 degrees Fs sa buong taon. Puno ito ng mineral. Isang panloob na ulat ng Ripple Group ay nakumpirma na ito. Ngunit ang balita ay hindi pa nailalabas. Hot spring? Seryoso? Maniwala ka o hindi, isa lang ang tsansa mo sa bid na ito. Sa Bamboo Village, gumastos si Howard ng 30 milyong dolyar para sa suhol. Hindi mo siya kayang talunin. Fish Pond Village, ang tunay na premyo. Samantha, ano sa tingin mo? Tiwala kay Victoria. Sige, babalik ako at babaguhin ang proposal para tumaya sa Fish Pond Village. Talaga bang kasama ka sa Ripple Group? Samantha, hindi mo pa kailangan ng lahat ng detalye. Tandaan mo lang, hindi kita sasaktan. Ano kay Mark? Wala kang sabihin sa kanya. Samantha, sa tingin ko, si Gavin, may gusto ba siya sa'yo? Ano bang pinagsasabi mo? May asawa na ako. Iyan ang gusto kong malaman. Paano mo napangasawa ang isang hamak na tulad ni Mark? Ang pamilya ni Tita Brenda nawalan ng 200K para sa fish farm. Nanghiram sila sa pamilya ni Mark. Hindi nila nabayaran. Gusto ako ni Mark, kaya kinuha niya ako bilang bayad.
Pumayag si nanay at tatay? Noong una, tiyak na tumanggi sila. Pero si Tita Brenda at asawa niya, lumuhod at nakiusap sa kanila. Pinangako ni Mark na pakakasunduan niya ako. Wala silang nagawa. Pero pagkatapos naming ikasal, nagbago si Mark. Sinimulan niya akong abusuhin palagi. Wala nang magawa sina nanay at tatay. Samantha, sobra kayong naghirap. Huwag kang mag-alala. Nandito na ako ngayon. Saan ka pumunta? Bumili ng ilang bagay sa bayan. Anong binili mo? Wala ka man lang bag. Bumisita ka na naman sa pulubi mong kapatid. Pumunta ako kay Gavin. Sabi niya aalis na siya sa bed. Sa Bamboo Village. Hindi niya kayang talunin si Howard. Matalino siya. Napakalayo ng kanyang kakayahan, sinusubukan niyang agawin ang negosyo ni Howard. Siya nga pala, ang kapatid mo, ano ang ginagawa niya kamakailan? Ano pa? Inaayos yung barong-barong. Wala man lang dissenting furniture. Nakaupo siya sa bakuran buong araw. Nag-aayos ng mga lambat. Lambat? Nagpaplano ba talaga siyang mabuhay sa pangingisda? Desperado na siya. Tama na. Lumayo ka sa kanya. Kapag ang deal sa fish pond ng Bamboo Village ay naayos na, lilipat tayo sa bayan at bibili ng malaking bahay, tapos pwede siyang manatili. Mark, mangarap ka pa. Mapa, magpahinga muna. Victoria, sabi mo may darating na mag-aayos ng bahay. 2 araw na. Nasaan sila? Darating sila ngayon. Pinadala kami ni Mr. Yates. Ang bahay na ito sa Fishpond Village aayusin sa 3 araw. 3 araw? Kalahati ng bahay ay gumuho. Kaya nyo bang ayusin sa 3 araw? Mr. Taylor, nagdala kami ng 20 manggagawa. 3 shift. Eksakto. At tama ang gawa. Victoria, magkano ang halaga nito? Ma, huwag kang mag-alala sa pera. Sinabi ko na sa'yo. Mula ngayon, enjoy ka na lang. Sigurado ka bang wala na si Gavin sa bidding? Oo, si Samantha mismo ang nagsabi sa akin. Duwag si Gavin. Howard, nang malaman niyang naglagay ka ng $30 million, natakot siya at umatras. Mabuti. Para sa Bamboo Village Fish Farm, kung wala ng ibang bidder, siguradong atin na ito. Howard, ano ang bahagi ko? Makakakuha ka ng $500,000. Sapat na para bumili ng bahay sa bayan. Salamat, Howard. Salamat, Howard. Pero kailangan mo pa ring bantayan ang hipag mo. Sa tingin ko may iba pa siya. Ano ang espesyal sa kanya? Nagtatrabaho lang siya ng mga odd jobs. Hindi man lang siya makabili ng dissenting damit. Nag-iisip ka ng sobra, Howard. Tandaan mo, hanggat hindi natin makuha ang proyektong ito, walang dapat magkamali. Relax, Howard. Walang magkakamali. Bibilihin mo ba ako ng $500,000, Howard? Sa tingin mo hindi ko alam ang mga marumi mong sikreto? Kapag nakuha na natin ang fish farm, saka natin pag-usapan ang percentages. Miss Taylor, oras ng kumain. Inutos ng nanay mo na dalhin ko ito. Sabi niya nakakalimutan mong kumain kapag busy ka. Gawa ito ng nanay ko. Narinig niya na ini-inspeksyon mo ang mga bahay ngayon, kaya ginugol niya ang buong umaga para sa mga iyon. Ethan, masyado ba akong malupit na itinatago ito sa kanila ng matagal? Ginagawa mo iyon para protektahan sila. Mga taong tulad ni na Mark at Howard ay masyadong mabigat para sa nanay mo. Kapag naayos na ang issue sa fish pond, masasabi mo na sa kanila ang buong katotohanan. Mas magiging ligtas ang pakiramdam nila sa ganon. Tungkol sa bidding, may bago bang galaw si Howard? Naglabas siya ng isa pang $20 milyong para pampadulas sa ilang tao. Kasama ang $30 milyon dati, kabuuang $50 milyong iyon. $50 milyong? Tiyak na inubos ni Austin ang lahat ng ipon niya sa buhay. Kumuha siya ng utang. Kung hindi niya makuha ang proyektong Bamboo Village, magbabangkarote ang Walker Group. Di magbangkarote na. Kumusta naman ang sayo? Ang bid para sa Fishpond Village ay handa na. Ang survey sa hot spring, mga pagsusuri sa kalidad ng tubig, at ang development plan ay handa na lahat. Kapag ipinakita na ito ni Gavin, walang makakalaban. Mabuti. Tingnan natin kung paano ang mga walker maglilinis ng gulo na ito. May utang ka sa akin na $300,000 na may interes. 2 taon na.
Max, bigyan mo pa po ako ng ilang araw. Malapit nang matapos ang deal sa palaisdaan. Sinabi mo na iyan noong nakaraang taon. Nandito ako para sabihin ito sa iyo. Kung hindi ka magbabayad sa susunod na linggo, ilalagay ko ang banner sa labas ng bahay mo. Max, sobrang gipit po ako sa pera. Hindi ba ikaw ang big shot sa baryong ito? Ipapakita ko sa lahat kung anong klaseng siraulo si Mark. Max, wag po. May pera ako. Nangako si Howard sa akin ng $250,000,000 kapag nakuha namin ang palaisdaan. Bigyan mo lang po ako ng ilang araw. Howard, may sarili siyang problema. Narinig ko na ang kumpanya ng tatay niya ay malapit ng bumagsak. Tungkol sa $250,000,000 na iyon, walang kasiguraduhan kung makukuha mo ito. Kung hindi ko makita ang pera ko sa loob ng 7 araw, huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Howard, makakaasa ba talaga ako sa iyo? Kung hindi natin makuha ang fish pond na iyon, tapos na ako. Victoria, pinapasabi ako ni Gavin sa iyo. Inilipat sa mas maaga ang meeting. Sa 3 araw. Inilipat? Sino ang nagsabi sa iyo? Ethan, inilipat ang meeting? Oo, ako ang nag-ayos. Nauubusan na ng pera si Austin. Magaling. Sabihin kay Gavin na huwag baguhin ang proposal. Pero wala pa tayong hot spring data. Yung hot spring data? Ipapadala ko ito sa venue. Sabihin kay Gavin na mag-focus sa pag-present ng proposal. Ako na ang bahala sa iba. Victoria, sigurado ka ba dito? Kung matalo tayo, wala na ang kumpanya ni Gavin? Samantha, nagsinungaling ba ako sa'yo? Sige, tiwala ako sa'yo. Victoria, maagang umalis si Mark kaninang umaga. Narinig ko siya sa telepono. Nangako si Howard sa kanya ng 200,000 bilang deposito. 200,000? Sabi niya gagamitin niya ito para bayaran ang loan shark. Victoria, may utang si Mark kay Max. Sige, umuwi ka na. Mag-ingat ka. Hoy, Ethan. Maaaring makakuha si Mark ng malaking halaga ng pera ngayon. Bantayan mo si Max para sa akin. Sige, hayaan ko ba siyang makuha ito? Hayaan mo. Mas magiging masaya na hayaan siyang makuha ito. Saka panoorin itong mawala sa harap niya. Mark, mas lalo kang magpupumilit. Mas lalo kang babagsak. Howard, pwede mo ba akong bigyan ng $200,000 ngayon? Kapag nakuha na natin ang fish farm deal, ibigay mo na yung $300,000. Bakit nagmamadali? Babayaran ka naman. Howard, pinipilit akong magbayad ng utang. Anong utang? May utang akong $300,000 kay Max na loan shark. May utang ka kay Max? 2 taon ng compound interest. Nagsimula ito sa $200,000. Ngayon, $300,000 na. Howard, tulungan mo ako. Kapag nakuha na natin ang fish farm deal, kunin mo na lang sa parte ko. Sige, gamitin mo ang $200,000 pansamantala. Pag-uusapan natin ang natitira pagkatapos. Salamat, Howard. Tatay, utang ni Mark kay Max ang $300,000. Sa tingin mo, ibebenta niya tayo para sa pera at isiwalat lahat? Bantayan mo siya ng mabuti hanggang matapos ang bidding. Huwag mong hayaang sirain niya ang lahat. Kung gagawa siya ng anuman, patahimikin mo siya ng tuluyan. Mark, huwag mo akong pilitin. Nakuha ni Mark ang pera, $200,000. Umalis siya sa opisina ni Howard at dumiretso kay Max. Magkano ang binayad niya? Nagbayad siya ng $150,000 at kinuha ang $50,000. Nag-iingat siya. Sa meeting, ano ang grand entrance mo? Huwag magmadali. Hayaan mong magpatuloy ang pag-arte ng mag-amang Walker. Kapag akala nila, panalo na sila. Miss Taylor, alam mo, tuwing umingiti ka ng ganyan, nag-aalala ako para sa sinumang kalaban mo. Ethan, tawagan mo si Gavin. Sabihin mo sa kanya na mag-ayos ng maganda sa araw ng bidding. Malapit na siyang swertehin. Wala pa si Victoria. Sabi niya, magsimula na tayo nang wala siya. Mr. Smith, ano ang dala mo para sa amin? Mukhang manipis ang bid na iyan. Huwag mong sabihin na pinunan mo ito ng copy paper. Mr. Walker, maliit na kumpanya lang sila. Isang achievement na ang makapag-submit ng bid. Huwag masyadong umasa. Manahimik po kayo. Simulan na natin ang mga presentasyon. Mr. Yates, mga miyembro ng review panel, ang Walker Group ay nakaugat dito sa loob ng 23 taon.
Alam namin ang bawat pulgada ng Bamboo Village Fish Pond, kalidad ng tubig at laki at mga kondisyon ng pagsasaka. Ang plano namin ay magtayo ng pinakamalaking freshwater fish farm sa estado sa loob ng 3 taon. Target naming makagawa $80 milyong kada taon at mag-e-employ ng 200 lokal. Tungkol naman sa gastos, na-optimize na namin ang bawat gastos. Ang aming paunang puhunan ay $80 milyong. Kita nyo yon? Iyan ang tunay na lakas. Ang talunan na si Gavin, walang laban kay Howard. Ang kinatawan ng Smith Group, mangyaring ipresent ang inyong proposal. Mga miyembro ng panel, ang aming proposal ay ang Fish Pond Village Fish Farm. Fishpond Village, makakapag-alaga ka ba ng isda sa maruming kanal na iyan? Gavin, baliw ka ba? Mga kabataang may ideya ay mabuting bagay, pero huwag maging kakaiba para lang tumanyag. Ang tubig ng Fish Pond Village ay halos hindi kayang buhayin kahit ang mga hito. Mahina nga ang surface water nito, pero ayon sa aming survey. Survey? Ang kumpanya ba ninyo ay lisensyado para mag-survey? Gavin, wag mo nang sayangin ang oras ng lahat. Nakita nyo? Si Mr. Yates mismo ay sawa na. Lumayas ka. Mawala ka sa aming paningin. Mr. Smith, magpatuloy po kayo. Lahat ng iba pang kinatawan ng kumpanya, mangyaring manahimik. Ang presentasyon ni Gavin ay hindi pa tapos. Bakit kayo naiinip? Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Ito ang orihinal na ulat ng pagsusuri. Ang bukal sa ilalim ng lupa ng Fish Pond Village ay nananatili sa 115.2 degrees Fahrenheit. Ang mineral na nilalaman nito ay umaabot sa medical grade standard. Ang isang hot spring resort ay magiging sulit, mas higit pa sa ordinaryong pagsasaka ng isda. Imposible. Isang tambakan tulad ng Fish Pond Village ay hindi pwedeng magkaroon ng hot spring. Nagsabuatan kayo para pekein ito. Mr. Walker, paano ninyo malalaman kung walang pagsusuri? O baka, natatakot kayo na ang Fish Pond Village talaga bang may hot spring? Kung gayon, ang 50M na taya ninyo sa Bamboo Village ay mauubos lang. Tigilan mo na ang kalokohan. Sino ka ba? Ang Smith Group ay isang maliit na kumpanya. Paano nito masusuri ang tubig sa lupa? Peke ang ulat na ito. Tama kayo. Hindi kaya ng Smith Group ang pagsusuring ito. Ang ulat ng pagsusuri na ito ay naglalaman ng mga natuklasan ng Ripple Group. Dahil ang proyekto ng Fish Pond Village ay itinalaga ko bilang isang pangunahing development zone. Ano ang pinagsasabi niya? Siya ang nagtalaga ng Fish Pond Village. Hindi ba siya isang arawang manggagawa? Ikaw, isang babaeng naka-cargo pants, isang arawang manggagawa lang. Nagtalaga ng isang key development zone? Akala mo pag-aari mo ang Ripple Group? Ito ang board approval document ng Ripple Group Board para sa proyekto ng Fish Pond Village. Ito ay nilagdaan ni ang presidente ng Ripple Group. Maaari ninyong i-verify ang opisyal na selyo. Kahit totoo iyan, maaaring ninakaw mo iyan. Ninakaw? Howard. Ang iyong espiya sa Ripple Group nag-leak ng 7 panloob na desisyon sa Walker Group. $100 milyong ang nasangkot. Sino sa tingin mo ang tunay na magnanakaw? Sino ka ba talaga? Ako si Victoria Taylor. Ako ang panganay ni na Arthur at Eleanor Taylor. Yung barong-barong sa Fish Pond Village ay kung saan nakatira ngayon ang mga magulang ko. Tigilan mo na ang pag-arte. O jobs lang ang ginagawa mo. Nagbihis ka para umuwi at magpalibre. At ngayon nag-aarte ka dito. Mark, umutang ka ng 300k kay Max na loan shark. Nagbayad ka ng 150k. May utang ka pang 150k. Kailan mo babayaran yan? Ikaw. Paano mo alam? Howard, binigyan mo ang mid-level manager ng Ripple Group na si Jerry ng 3 gold bar. May ebidensya ako. Kailangan ng tatay mo na takpan ang funding gap ng Bamboo Village. Kaya inilagay niya ang equity ng Walker Group bilang collateral sa bangko. Kopya ng mortgage agreement. Meron din ako niyan. Miss Taylor, ang Financial Crime Investigation Squad ay nasa ibaba. Gago ka. Saan ka ba pupunta? Ano kinalaman ko dito? Wala akong kinalaman sa kanila. Wala lang ako. Noong sinabi mo kay Victoria na umalis sa pamilya Taylor, bakit hindi ka wala lang noon? Ma'am Taylor, paano ko po kayo tatawagin? Sige, tigilan mo na ang pagpapanggap. Magkakaibigan na tayo ngayon. Tawagin mo na lang ako kahit anong gusto mo. Tungkol sa bid para sa Fish Pond Village, nagsumite ng proposal ang Smith Group. Nandoon din ang survey report ng Hot Spring. I-review na lang nila ayon sa proseso. Opo, Ma'am Taylor, aayusin ko po ito agad. Ma'am Taylor, Victoria, ikaw ay. Sige, maghanda ka na para sa kick-off ng proyekto. Tungkol sa proyekto ng Fish Pond Village, mula ngayon, marami kang gagawin.
Victoria, maaaresto ba si Mark? Ang kanyang mga transaksyong pinansyal kay Howard ay pinaghihinalaang krimen sa ekonomiya. Susunod, kailangan mong magmadali at ipatapos na ang diborsyo. Victoria, narinig ko na nakipag-away ka sa isang tao. Ayos ka lang ba? Ma'am, okay lang ako. Victoria, ano ba talaga ang ginagawa mo? Dad, ako ang presidente ng Ripple Group. Lahat ng taong ito. Dad, pasensya na po at itinago ko ito sa inyo ng napakatagal. Natatakot ako na dahil sa aking katayuan, hindi tunay ang iyong kabaitan. Mom, natanggap ko ang sweater na pinadala mo. Tama ka. Iyon ang pinakamalaking sorpresa. Mga 23 taon ng paghihirap, ngayon ay sa wakas talagang tapos na. Sobrang komportable ng upuan. Binili ba ni Wanwan? Pina-deliver niya kahapon. Sabi niya, huwag ka nang mag-squat kapag naninigarilyo. Victoria, sabi niya CEO siya. Pero parang panaginip pa rin. Sino ba may pakialam sa mga titulo? Anak ko siya. Sapat na. Bumalik ka na. Kumain ka na ba? Hindi pa ma, may kasama akong uwi. Hello po, Mr. and Mrs. Taylor. At sino ito? Ito yung direktor. Siya yung nag-ayos ng bahay dati. Sir, ako po ang Vice President ng Ripple Group. At ako po ang partner ni Victoria. Ang gwapo mo naman. Kumain na po ba kayo? Nagluto kami ng nilagang isda. Dito na po kayo kumain. Ma, madalas siyang pupunta rito. Magdagdag ka lang ng konting pagkain. Sige, magluluto ako ng ibang ulam. Sabihin mo ang totoo. Katrabaho lang? Sa ngayon, Sana balang araw, sasabihin mo na higit pa tayo sa katrabaho. Ethan, kumain ka ng isda. Nahuli namin ito sa aming lawa. Sariwa ito. Salamat po, Mrs. Taylor. Sobra na po iyan. Gaano ka nakatagal sa Ripple Group? 8 taon. Nagsimula ako sa mababa. Mamaya, nakipagtulungan ako kay Victoria. Kaya matagal mo na siyang kilala. Mahirap ang buhay niya. Marami siyang pinagdaanan. Kung tunay mo siyang itinuturing na kaibigan, pakiusap, alagaan mo siya. Tay, hindi niyo na po kailangan gawin ito. Hindi na po ako bata. Lagi kang magiging munting anak ko. Tumalikod ako, 23 taon na ang nakalipas. At nawala ka, dadalhin ko ang kasalanang iyan habang buhay. Ngayong nakauwi ka na sa wakas, tinatrato ka ng tama. Gusto kong malaman kung siya ang tama para sa iyo. Huwag po kayong mag-alala, sir. Lagi akong nandyan para kay Victoria. Hindi dahil presidente siya ng Ripple Group, kundi dahil karapat-dapat siya. Dumalaw ka ng madalas. Gagawan kita ng masarap araw-araw. Ethan, sinusubukan mo bang magpakitang gilas sa tatay ko? Victoria, ang lokasyon po ng balon ng mainit na tubig ay nasurbay na po. Ang unang balon po ay magsisimulang mag-drill ngayon. Inaasahang mag-produce po ng tubig sa loob ng 3 araw. Nauna ka sa schedule. Kaya ba ng mga materyales? Opo, pumirma kami ng kasunduan sa priority supply sa planta ng graba sa bayan po. Ang ulat ng pagsusuri sa DPE para sa hot spring ng Fish Pond Village ay lumabas na. Ang kalidad ng tubig ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. Maaari itong gamitin ng direkta para sa health and wellness therapy. Gavin, sino ang nagbabantay ng rig? Ako po mismo ang nagbabantay. Tinuruan po ako ng technician ng 2 araw. Tungkol po sa pagbabasa ng depth gauge at iba pa, naiintindihan ko na po ang data. Ini-record ko po ang depth, temperature at flow rate po ng unang balon. Ginagawa kang isang boss ng kumpanya na magbantay sa rig mismo. Iyan ay hindi bagay sa iyo, di ba? Nagsimula po ako sa construction. Mas alam ko po ang field kaysa sa mga office guys na puro upo lang gumuguhit ng blueprint po. Bukod pa riyan po, kayo po ang nagdala sa akin sa proyektong ito. Kung hindi ko po personally babantayan, hindi po ako komportable. Si Gavin ay kumakain at natutulog sa site ng 5 araw na sunod-sunod. Ang kanyang tent ay nakatayo sa tabi mismo ng rig. Mr. Yates, huwag po ninyo akong hiyain. Inutusan ako ni nanay na ibigay ito sa iyo. Sabi niya, kumakain ka raw ng instant noodles sa bawat kainan sa site. Paano niya nalaman na kumakain ako ng instant noodles? At ito ang iyong damit. Napunit mo ito sa site 2 araw na ang nakaraan. Inayos ko ito para sa iyo. Tinahi mo? Ano pa? Akala mo ba, si nanay ko ang magtatahi para sa iyo?
Salamat. Wala yon. Miss Taylor, ang iyong kapatid na babae at si Gavin. Hayag na sa kanilang mga mukha. Alam ko, maghintay hanggang mag-produce ng tubig ang balon na ito. Saka ko kakausapin si Gavin Ano ang pag-uusapan? kung kailan siya mag-propose. Wala ka na. Mga $150,000, kailan ka magbabayad? Max, wala talaga akong pera. Noong umutang ka sa akin. Hindi iyon ang sinabi mo. Nakakulong si Howard. Nasira ang mga Walker. Kinuha ng kapatid ng ex-wife ko ang bahay ko. Sinabi mo na nasa likod mo si Howard, kaya sa iyo ang fish pond. At kaya mong bayaran ng dobleng interes. Max, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Pupunta ako kay Samantha. Mamamanhik ako. Mabait siya. Kung humingi ako ng tawad. Mark, bibigyan kita ng 1 buwan na lang. Bayaran mo ang natitira sa 1 buwan. Iwawaksi ko ang interes. Kung hindi ko makita ang pera sa 1 buwan, aalis ka sa bayan ito. Victoria, sandali lang. Anong iniisip mo? Umalis si Mark. Alam ko pinaalalahanan siya ni Max. Sabi ni Max, hindi maayos si Mark. Baka magdulot siya ng gulo. Hindi siya magdudulot ng malaking gulo. Ang bahay ay nasa pangalan na ng aking mga magulang. Ang proyekto ng fish pond ay wala talagang kinalaman sa kanya. Wala siyang leverage talaga. Hindi ako natatakot na magdulot siya ng gulo. Natatakot ako na baka mabaliw siya. Kapag naisip niyang wala na siyang lahat, gagawin niya ang lahat. Ano bang suhestiyon mo? Magbabantay ka sa kanya. Magpasubaybay ka sa kanya. Ilayo mo lang siya sa mga magulang mo. Hindi na siya makakapagdulot ng gulo. Ethan, mali ba ako? Kung ipinakita ko agad kung sino ako, hindi ba si Mark ay hindi magdudulot ng sobrang gulo? At hindi naman nagdusa ang mga magulang ko. Hindi ka mali. Nagpanggap kang mahirap para makita kung sino ang totoo at sino ang peke. Kung ipinakita mo agad ang pagkatao mo, si Mark ay magiging magalang sana. At hindi ka naman nagpapanggap na mahirap. Hindi ako makikisama sa mga pagpapanggap na iyon. Sa totoo lang, namimiss ko ang dating ikaw na may suot na sira-sirang sweater, na nakaupo sa bakuran, at pumipitas ng gulay. Sinasabi mo bang hindi na ako down to earth? Ibig kong sabihin, kung ikaw man ay CEO o isang ordinaryong manggagawa, ikaw pa rin si Victoria. Hindi nagbago iyon. Kahit anumang mangyari sa hinaharap, laging nasa panig mo ako. Magpakailanman. Mark, Samantha, kailangan kitang kausapin. wala nang pag-uusapan. Hiwalay na tayo. Bakit ka nandito? Samantha, dati tayong mag-asawa. Paano kang naging walang puso? Alam kong mali ako, okay. Pasensya na. Sabihin mo sa ate mo na isama ako sa fish pond deal. Kahit trabaho lang, pwede na. Ngayon mo lang nalaman na mali ka? Noong pinatulog mo ang ate ko sa shed? Bakit hindi mo inamin noon? Nakaraan na yan. Wala na akong pagpipilian ngayon. Araw-araw akong hinihingan ni Max ng pera. Wala na akong matuluyan. Samantha, tulungan mo naman ako. Pangako, hindi na ako magkakamali. Mark, hiniram mo ang perang iyan kay Max. Wala iyang kinalaman sa amin. At pinili mong ibigay kay Howard, $300,000. Walang kinuha kahit 1 sentimo ang ate ko. At hindi rin ako. Samantha, wag mo akong itulak. Wala na akong natira. Kung pahirapan mo ako, pahihirapan din kita. Kung lalapit ka pa, sisigaw ako. May camera sa kalyang ito. Mag-isip kang mabuti. Ate, dumalaw si Mark sa akin. Ano ang sinabi niya? Sinabihan akong humingi sa'yo ng trabaho. Tumanggi ako. May sinabi siyang masasakit, ate. Mukhang hindi siya okay. Naiintindihan ko. Umuwi ka ng diretsyo. Iwasan ang mga eskinita. Papasunduin ko si Ethan ng escort. Nasa bahay ba si Eleanor? Nandito si Brenda. Pasok, maupo ka. Eleanor, tuyo isda. Subukan mo at kumain ng datiles.
pinitas ko sa bayan, matatamis. Bago itong pinto, di ba? Magandang kahoy iyan. Siguro malaki ang gastos niyan. Pinagawa ni Victoria. Wala akong masyadong alam sa mga ito. Eleanor, dati akong madaldal. Nagsabi ako ng hindi dapat. Pakiusap, maging mas mapagbigay. Huwag mo akong sisihin sa dati. Nakaraan na iyon. Bakit mo pa sinasabi ngayon? Eleanor, ano ba ang babaeng si Victoria ginagawa sa mga araw na ito? Noong nakaraan sa notaryo, narinig ko na pumunta pa siya sa Ripple Group. Nagtatrabaho siya sa Ripple Group? Hindi ko alam ang ginagawa niya. Nagtatrabaho lang doon, kaya niyang i-renovate ang bahay na ganito kalaki. Siguro nagastos ito ng 20,000. Ganoon ba kalaki ang sahod sa Ripple Group? Ang negosyo ni Victoria ay sa kanya nang inaasikaso. Hindi na kami makakatulong ng malaki. Wow, matibay ang pader na ito. Naalala ko ang lumang pader na putik na halos gumuho. Sapat na ang nakita mo. Umuwi ka na. Victoria, pumunta lang ako para makita ang mga magulang mo. Ang tagal na. Talagang na-miss ko sila. Tita Brenda, akin na ang tuyong isda. Si Mommy pipitas ng beans hanggang gabi. Mag-ingat sa drive. Tama, gabi na, Eleanor. Uuwi na ako. Babalik ako minsan. Talagang may kakampi siya. Makapangyarihan. Hello, Tito Chen. Si Brenda ito. Gusto ko po sanang magtanong sa inyo. Yung lupa sa Fish Pond Village, naalala po ba ninyo kung paano hinati iyon? Tito Chen, nasa bahay po kayo? Ikaw si Brenda, ang pangalawang anak ng mga Taylor. Tama po, Tito Chen. Ang galing ng memorya ninyo. Pasok, umupo. Bago na stroke si tatay mo, madalas siyang dumadaan para pag-usapan ng mga usapin sa baryo. Maupo ka. Kumusta ang tatay mo? Ganoon pa rin. Hindi makasalita at halos hindi siya nakikilala ng tao. Tito Chen, pumunta ako ngayon para magtanong sa'yo. Ano yon? Sa Fish Pond Village, yung lupa ng pamilya ng kapatid ko, paano iyon na ipamahagi noong araw? Fish Pond Village? Yung lupa sa may tubig? Tama po, inangkin ng tatay ko kay Arthur. Hindi pa na-stroke si tatay mo. Nagpulong ang baryo para hatiin ang lupa. Sa Fish Pond Village, walang may gusto ng ilang nakakalat na lupa. Umalo ang tatay mo sa mesa at sinabi, mapupunta ito sa panganay kong anak. Walang tumutol. Napagkasunduan ito sa salita. Pwede ito kay Arthur muna. Salita lang iyon? Walang nakasulat. Sino ang nagsusulat noong araw? Nagtiwala ang mga tao sa mukha, hindi sa papeles. Kaya ang lupa na iyon pag-aari ba ng nayon ngayon o pag-aari ni Arthur? Sa karapatan, kay Arthur iyon. Dekada na siyang nakatira doon. Pero ayon sa prosedur, wala itong right confirmation. Bakit? May gusto ba sa lupa na iyon? Hindi. Naghehati lang kami ng yaman ng pamilya. Gusto kong linawin ng ilan. Tito Chen, aalis na ako. Ingat. Sige, pumunta ka kahit kailan. Hello, si Brenda ito. Kailangan ko ng bagay sa archives. Kunin mo para sa akin. Fish Pond Village Land Allocation Log. Oo, ASAP. Victoria Taylor. Ang lupa na tinitirhan mo wala man lang titulo. Tingnan natin kung paano mo ako haharapin ngayon. Narito ang lahat ng gusto mo, mga tala ng Fish Pond Village mula sa mga taong iyon. Noong panahong iyon, ang mga pagpupulong ay formalidad lamang. Karamihan ay sulat kamay at mahirap basahin. Sir Lee, pwede ko po bang kopyahin itong pahina? Sige, pero wala man itong selyong opisyal. Hindi ito malaking tulong sa iyo. Ayos lang, pang-reference lang. Sige, maghintay ka rito. Oy. Ang kawalan ng right confirmation ay nangangahulugang lupang komunal. Ano ito? Tingnan mong mabuti. Hindi ba ito mga minuto ng pagpupulong? Wala man itong selyo. Kaya ito mahalaga. Ang linyang ito ay nagpapatunay na ang lupa ay hindi nakatanggap ng formal na right confirmation. Ayon sa batas, ang hindi kumpirmadong lupa ay komunal. Nagpapaunlad sila ng lupang komunal ng walang kumpletong papeles. Kahit na lupang komunal ito,
Ano ang kinalaman natin doon? Maaari mo bang mabawi ang lupa? Hindi kaya. Pwede nating ihinto ang proyekto. Anong mapapala mo sa paghinto nito? Wala. Kapag tumigil ang proyekto, kailangan ni Victoria ng tulong, kaya magbibigay ng bahagi. Ang proyekto ng Ripple Group, ganoon kalaki pwedeng kumuha ng iba. Noong nandito si Howard, yumaman si Mark kay Howard. Wala na si Howard. Bakit di tayo makakuha ng bahagi ngayon? Hindi ka ba takot na may backer si Victoria? Yung bahay at yung sasakyan. Hindi biro ang mga iyon. Pakialam ba kung may backer siya? Hindi natin sila hahabulin. Pinupuntirya natin ang mga gaps sa papeles. Kung hindi kumpleto ang papeles, kahit ang Diyos mismo ay kailangan ayusin ito. Kung gusto niyang ayusin to, kailangan niya ng tulong. Ang tulong may utang na loob at ang pabor may kapalit na bahagi. Mapupunta sa atin yung bahagi. Abangan mo. Si Victoria ay may kakayahan, pero empleyado lang siya. Ang backer niya ay maaaring tumulong minsan o 2 beses, pero kaya ba nilang ayusin lahat ng papeles mula 20 taon ang nakaraan? Bakit ang sama ng pakiramdam ko ngayon? Gamot mo, Tay. Tay, gusto ni Arthur na ibenta ang lupa sa Fish Pond Village. Alam mo ba, binigyan mo siya ng lupang iyon dati. Ngayon gusto niyang ibenta ito at di ko siya mapigilan. Kung tututol ka, ilagay mo ang thumbprint mo dito. Pakita ko sa kanya ito. Hindi siya mangahas na ibenta iyon. Tay, uminom ka ng gamot mo sa tanghali. Mas tulog ay makakatulong. Uuwi na ako. Kumusta si tatay ngayon? Uminom siya ng gamot at nakatulog. Tigilan mo na ang pagpasok doon at pag-istorbo sa kanya. Nagluto ako ng oatmeal para kay tatay kanina. Okay naman siya. Nag-ungol pa siya ng 2 beses. Hindi siya okay talaga. Sabi ng doktor, magkakaroon siya ng magagandang araw at masasamang araw. Madalas kang lumalabas kamakailan. Anong ginagawa mo? Pumunta ako sa arkibo para alamin ang isang bagay. Ano? Huwag makialam sa alitan ng lupa ni Arthur. Brenda, maaari mo bang bitawan ito? Parehong sina Arthur at Eleanor ay nakatira sa Fish Pond Village. Bumalik na rin si Victoria. Kailangan mo lang itong palakihin, hindi ba? Ako? Noong hinati natin ang ari-arian ng pamilya, nakuha nila iyong walang kwentang lupa sa Fish Pond Village. Ngayon, pinapaunlad ito. Kaya sabihin mo, sino ang maswerte? Inalagaan ko si tatay. Sa loob ng 3 taon, sino ang tumulong sa akin? Tinitingnan ko lang kung kanino napupunta ang lupaing iyon. Ano ang mali doon? Tama na. Huwag ka nang makialam. Alam ko ang ginagawa ko. Kahit isumite ko ang 2 dokumentong ito, tatanungin nila kung sino ako. Ano ang sasabihin ko? Ako ang kapatid ni Arthur Taylor, pero wala akong karapatan sa lupa niya. Kailangan ko ng isang kwalipikadong developer para isumite ito kasama ko. Saka magkakaroon ito ng bigat. Uy, Toby, busy ka? Wala, ma. Anong bago? Gaano ka nakatagal sa planta ng seafood? May kilala ka bang malalaking may-ari ng seafood business? Isang may sariling fish farm at sariling proyekto? May kilala ako. Bakit? Yung Mr. Quill na binanggit mo, kilala mo ba siya ng mabuti? Si Mr. Quill ang boss ko. Palagi niya akong mabuti ang trato. Ayusin mo ang meeting with him para sa akin. Sabihin mo may deal akong pag-uusapan tungkol sa mga fish farm. Ma, anong ginagawa mo ngayon? Anong negosyo mo kay Mr. Quill? Huwag kang mag-alala. Ipadala mo ang number niya. Ako ang makikipag-ugnayan. Ma, huwag kang magkagulo. Si Mr. Quill ay isang matalinong negosyante. Kaya nga gusto ko siya. Bilisan mo at huwag mag-atubili. Ikaw si Brenda Taylor, ang nanay ni Toby. Salamat sa pagdating, Ginoong Quill. Ako po ang nanay ni Toby. Sabi ni Toby, gusto mong pag-usapan ng deal sa fish farm. Tama ba? Ano bang ginagawa mo? Fish farmer ako. Pero meron akong bagay na maaaring maglagay ng ibang tao sa pangangasiwa ng negosyong iyon.
Anong ibig sabihin? Ano ito? Ang lupa ng Fish Pond Village ay pasalitang inilaan kay Arthur, pero hindi nakuha ang formal na right confirmation. Ayon sa batas, pag-aari pa rin ito ng komunidad. May kumuha ng lupa ng komunidad para sa pagpapaunlad, hindi maayos ang papeles. Ang risk assessment ng proyektong ito ay mas komplikado kaysa sa akala natin. Narito ang thumbprint ng tatay ko. Tumutol siya kay Arthur sa pagtatapon ng lupang ito. Nakatira si Arthur sa Fish Pond Village. Ang proyekto ng hot springs sa Fish Pond Village, kasali ka ba? Ang pamangkin ko ang nagpapatakbo ng proyektong iyon. Empleyado lang siya, pero konektado siya sa Ripple Group. Kung saan nakatira sina Arthur at Eleanor ay lupa ng proyekto. Ito ang lupa sa papel na ito. Nasuri ko na ang proyektong iyon. Pagkatapos bumagsak ang Walker Group, ang fish farm ng Bamboo Village ay hindi natuloy, samantalang ang Fish Pond Village ay umunlad. Hindi ako natuwa. Kung kaya mong ilabas ang issue sa lupaing ito at pilitin ang isang bagong proseso ng bidding, kwalipikado akong sumali sa bidding. Papasok si Mr. Quill. Tungkol sa dalawang papel na iyon. Hindi sila sapat na batayan, isang pahayag na pasalita at isang fingerprint. Hindi sila papasa sa pagsusuri. Paano kung magdagdag tayo ng isang whistleblower letter? Nasa aquaculture ka. Mag-file ng whistleblower letter. Ang proyekto ng Fish Pond Village ay walang tamang pahintulot sa lupa. Mas mabigat ito ng 10 beses kaysa sa akin bilang isang pribadong mamamayan. Ano ang mapapala mo? Isang bagong bidding round. Magbid ka gamit ang iyong mga kredensyal. May parte ako. Simple lang. Takbo! Patuloy na tumakbo. Ang bilis mo tumakbo, Mark Zane. Max, hindi po ako tumakbo. Nasa bayan po ako buong oras. Wala po akong pinuntahan. Sabi mo babayaran ka ni Howard. Nasa kulungan si Howard. Tapos sinabi mo na ang ex mo ay mabait at kaya makuha ang pera. Ngayon, hiwalayan ka na niya. Anong dahilan mo ngayon, Mark? Max, bigyan ako ng ilang araw pa. Binigyan na kita ng 1 buwan. Lampas na sa deadline ilang oras. May plano po ako. Promise. Ang tiyahin ng ex-wife ko na si Brenda ay may utang sa akin noon. Ipinakasal niya sa akin ang pamangkin niya para sa utang. Ngayong hiwalay na ako. Kukunin ko ang utang niya. Hahanapin ko siya ngayon. Kapag nahanap ko siya, magbabayad siya sigurado. Sige, kalahating araw ka lang. Pagsapit ng gabi, kung wala kang pera ko. Hehe, isipin mo ang kahihinatnan. Mark, anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo? Hindi ka ba marunong magpaalam? Tita Brenda, dumating si Max para makita ako ngayon. Gusto niya ang pera niya bago lumubog ang araw. Bigyan mo ako ng 150,000. Saan ako kukuha ng ganoon? Akala mo bang may-ari ako ng bangko? Di diretso ako sa pulis. Sasabihin ko sa kanila lahat. Ibinigay mo si Samantha sa pamilya ko para bayaran ang 200,000 utang. Sasabihin ko ang bawat detalye. Mark, ano bang sinasabi mo? Hindi ako gumagawa ng kwento. Lubog na ako sa utang. Hinahabol ako ni Max ngayon. Baka mas mabuti pang makulong ako. At least makakain ako doon. Kung makukulong ako, sasama ka sa akin, Tita Brenda. Hindi mo yan magagawa. Abangan mo. Eto, 20,000. Pansamantala lang yan. Yung iba, babayaran kita kapag natuloy ang proyekto. Pero Mark, tandaan mo, kung magsabi ka kahit isang maling salita sa pulis, sisiguraduhin kong wala kang makukuhang kahit piso. Kapag kinuha mo ang pera ko, magkasama tayo sa iisang bangka. Kung babagsak ako, babagsak ka rin kasama ko. Max, eto ang 20,000. Kunin mo muna ito. Ang natitira, ibibigay ko agad. Nasaan ang natitirang 130,000? Sa loob ng 14 araw, babayaran ko ang lahat. Kakakuha lang ako ng pera kay Tita Brenda. May malaki siyang proyekto. Darating na ang pera niya. Mark Zane, noong huli, sinabi mo na 3 araw. Ngayon, kinting araw na? Max, totoo na ito ngayon.
Sumali si Tita Brenda kay Mr. Quill. Ang proyekto sa Fishpond Village. Kung makuha nila ito, kikita siya ng daan-daang libo. Kung mananatili ako sa kanya, siguradong babayaran kita. Sumali ang tita mo kay Mr. Quill? Alam ko kung ano si Mr. Quill. Matalino siyang negosyante. Bakit niya isama ang tita mo? May alam siyang sikreto ng Taylors. May problema sa dokumento ang lupa sa Fishpond Village. Nakuha niya ang ebidensya. Siya. 15 araw. Tingnan kung kaya ng tita mo sirain ang proyektong yon. Kung magtagumpay siya, ang natitira mong utang ay regalo ko sa iyo ngayong Pasko. Kung mabigo siya, may 2 paa ka. Kukuha ako ng isa. Umalis ka dito. Salamat, Max. Sino nga ba ang pamangkin mo? Nagtanong-tanong ako. Ang mga tauhan sa Fishpond Village ay galing sa labas ng bayan. Profesional silang pinangangasiwaan. Walang ordinaryong manggagawang babae kayang gawin yan. Malapit siya sa isang Ripple Group na executive na nagngangalang Ye. Tinulungan siya ng opisyal na yon. Kaya nakuha niya ang proyekto. May nagngangalang Ye? Sino ang Ye sa Ripple Group? Hindi ko alam ng eksakto. Alam ko lang na executive siya. Sinabi ni Mark na ang kotse ay pag-aari ng Ripple Group. Sinaliksik mo ba ang Ye na ito? Hindi ko ginawa. Hindi mo nga alam kung sino siya, pero nag-file ka ng report? Paano kung ang Ye na ito ay isang malaking tao sa Ripple Group? Paano kung isumite natin ang whistleblower letter at itago nila ito? Kaya nga po ako pumunta sa'yo. Nasa seafood business ka. Mayroon kang credentials at scale. Ang liham mula sa'yo ay may mas matimbang kaysa sa akin. Kahit gusto ng Ripple na itago iyon, kailangan nilang magpanggap na may imbestigasyon. Pagkatapos, lalabas ang issue sa karapatan sa lupa. Kapag lumabas iyon, ang proyekto ay kailangang itigil. At kapag huminto ito, kung sino ang may koneksyon ang pumalit, doon ka papasok. Isusumite ko ang liham, pero ikaw ang sumulat. Hindi ka pwedeng lumayo dito. Kung magkamali ito, hindi ako mag-iisang tatanggap ng sisi. Sige, isusulat ko. Brenda Taylor. Kung kaya mo talagang paikutin ang proyektong ito, maaaring gumana iyon. Mas mabuti kung umasa ka na ang pamangkin mo ay talagang umaasa sa Ye na ito. Sana hindi ko malaman na mayroon siyang isang mas malakas na tao na sumusuporta sa kanya. Brenda, anong ginagawa mo? Arthur, huwag kang magalit. Sinusubukan kitang tulungan. Ang lupa sa Fishpond Village ay inilaan ng pasalita noon. Hindi na isampa ang papeles. Kaya, hiniling ko sa Town Land Bureau na magpadala ng tao para i-verify ito, para maiwasan ang gulo sa susunod. Mr. Taylor, nakatanggap po kami ng report. Ang lote sa silangan ng Fishpond Village ay may alitan sa talaan ng pagmamay-ari. Narito kami para i-verify ang katotohanan. Tita Brenda, hiniling mo sa kanila na i-verify ang titulo? Ito ang lumang land allocation log ng baryo. Hindi ito nakatanggap ng right confirmation. Ayon sa mga patakaran, pag-aari pa rin ito ng collective. Saka, iyan ang fingerprint ng tatay ko. Tutol siya kay Arthur sa pagtatapon ng lupang ito. Tita Brenda, yung land allocation log ay walang opisyal na selyo o lagda. Isinulat ito ng basta-basta sa pulong. Isang linyang padalos-dalos lang. Hindi ito isang opisyal na dokumento. May opisyal na selyo ito. Ito ang talaan ng titulo ng lupa. Valid ang sertipikasyong ito. Tugma ang serial number. Anong certificate? Kailan ito inilabas? Bakit hindi ko alam? Marami kang hindi alam, Tita Brenda. Yung land allocation log na nasa iyo ay walang anumang legal na epekto. At yung fingerprint na iyan, Tita Brenda, sabihin mo ang totoo. Paano mo nakuha ang fingerprint na iyan? Si tatay ko ang naglagay niyan. Alam na alam niya ang ginagawa niya. Sige, alam ng lahat na si Lolo ay na-stroke noon pa. Gamitin yung fingerprint bilang ebidensya at tignan natin kung tatanggapin ito ng korte. Miss Taylor, nakumpirma na po namin. Malinaw na ang titulo ng lupaing ito. Tapos na ang verifikasyon ngayon. Hemp. Victoria Taylor, nasa iyo pala ang sertipiko? Tita Brenda, kinalkal mo ang mga archive para kay Chen Tito Chen at kinontak si Mr. Quill. Ikaw ang sumulat ng whistleblower letter. Alam ko ang bawat galaw mo. Hinintay kong gawin mo ang lahat ng iyan para lang ipakita sa iyo na ang lahat ng meron ka ay walang silbi simula pa lang. Tita Brenda,
Umalis ka na lang, hindi ko ito gagamitin laban sa iyo ngayon. Mula ngayon, lumayo ka sa lupa sa Fish Pond Village. Ikaw, May ipapasuri ako. Kumain ka. Buong araw kang hindi kumakain. Brenda, baka dapat nang itigil natin ito. Nakuha na nila ang land title certificate nila. Ang meron lang tayo ay 2 pirasong papel. Wala silang pag-asa. tumigil? 2 beses ako kumain kasama ni Mr. Quill at nakuha ko pa ang thumbprint ng tatay ko. Ngayon gusto mo akong tumigil? Ano pa bang magagawa natin? Gumawa na naman ng eksena sa Fish Pond Village? Kung hindi uubra ang paraan ng titulo ng lupa, susubukan natin ang iba. Tulad ng, Hindi ba si Victoria Taylor ang nakatira doon at namamahala ng proyekto? At hindi ba lahat ng mga taga-nayon sa Fish Pond Village ay lumipat? Maaaring may titulo siya sa lupain ng nayon, pero kaya ba niyang patahimikin ang lahat ng mga taga-nayon? ano ang balak mo? Bukas, pupunta ako para kausapin ang mga nakatatanda sa Fish Pond Village. Dekada na silang nakatira doon. Si Victoria Taylor ay isang babae lang na bumalik. Anong karapatan niya para kunin ang lupa? Hanggat may gumagawa ng eksena, hindi tatakbo ng maayos ang proyekto niya. Brenda, bakit ka napunta sa Fish Pond Village? Tito Thomas, masama ang pakiramdam ko tungkol dito. Alam mo ba ang lupa sa baryo? Inassign ito ng baryo kay Arthur maraming taon na ang nakaraan. Verbal lang. Ngayon, nabakuran na ito para sa development. Alam mo kung sino ang nasa likod ng development? Anak ng kapatid mo? 1 taon pa lang siyang nakabalik at nagpapatakbo na siya ng malaking proyekto. Kahanga-hanga siya. Ang mga developer na ito nagbabakod ng lupa, pagkatapos ay ibinebenta. Mawawala sa inyo ang lupa at ang pera. Kayo ay nakatira dito ng dekada. Wala na kayong mahuhuling isda. Brenda, ano ang ibig mong sabihin? Inaalagaan ko lang ang lahat. Ang lupa na iyon ay pag-aari ng buong baryo. Lahat kayo ay may bahagi. Binakuran ni Victoria para sa sarili niya at inilunsad ang proyekto. Itatago niya ang lahat ng kita at ang lupa. Ano ang makukuha mo? Ilang piso na kompensasyon? Titiisin mo na lang ito? Ngayon, alam mo na. Tito Thomas, isipin mo. Kahit ako, isang anak na may asawa, ay nag-aalala. Ngunit wala sa inyo ang tila nababahala. Tito Tomas, bakit po kayo nandito? Mabuti, nandito ka. Sasabihin ko sa iyo, itong lupa sa Fish Pond Village, nakatira na kaming lahat dito ng ilang dekada. Noong lumipat ang pamilya ninyo dito, pumayag ang nayon. Pero wala namang nagsabi na ang lupa ay pag-aari ng tatay mo. Ngayon ay binakuran mo ito para sa pagpapaunlad. At iyon ay nag-aalala sa amin. Hindi pa rin namin maintindihan ang kompensasyon. Tito Tomas, ang lumang bahay ninyo ay may 1,000 square feet. Ang karaniwang bayad ay 2,000 putla, 16,000. Ang pera ay idineposito sa account ng anak ninyong lalaki 2 linggo na ang nakararaan. Hindi ba niya sinabi sa inyo? Anong pera? Hindi sinabi sa akin ng anak ko. Mr. Lynch, ang inyong pamilya ay may 2 lote, isang pribadong lupa at isang residential na lote. Kabuuang, 370,000 iyon. Idineposito ito 2 linggo na, ang nakararaan. Ang pamilya ni Mrs. Grace ay may kubol, sa tabi ng palaisdaan. Natanggap na nila ang tinatayang 62,000. Dumating na ang bayad noon pa man. Bawat sambahayan pumirma sa kontrata nito at naglagay ng mga fingerprint. Kung may hindi pumirma o nakatanggap ng bayad, sabihin mo sa akin ngayon at aaksyonan ko. Pero kung may nagpadala sa inyo rito para manggulo, tanungin muna ninyo ang inyong mga pamilya. Brenda, sinabi mo na hindi kami nabayaran. Anong nangyayari? Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Oo, nabayaran kayo. Pero baka para lang paalisin kayo. May karapatan kayong magmay-ari ng bahagi ng lupa na ito. Hindi ito naaayos ng kaunting pera. Tita Brenda, ang kompensasyong ito ay ganap na legal. Itinakda ng Ripple Group ang halaga. Ito ay 20% mas mataas sa ibang proyekto sa bayan. Malinaw ang bawat tuntunin sa mga kontrata. Brenda, sinabi mo na hindi kami nabayaran at inutusan mo kaming manggulo. Binayaran na nila kami. Ginagamit mo lang kami. Tita Brenda, umuwi na po kayo. Minsan o 2 beses, maaaring palampasin ng mga tao dahil pamilya ka. Ituloy mo ito at walang makakaprotekta sa iyo.
Ang side ni Richard Quill ang nag-submit nito. Nakarating ang liham sa district office at ipinadala sa compliance department ng Ripple Group. Ang mga nilalaman ay eksaktong gaya ng inaasahan natin. Isang whistleblower report laban sa proyekto ng Fish Pond Village na nagsasabing kaduda-duda ang mga pag-aproba sa paggamit ng lupa. Na-forward na ito dito. Dumating ito ngayong hapon. Tinanong ako ng compliance paano ito gawin. Sinabi kong itago muna ito hanggang susunod na utos. Hindi tama na ipagpaliban ito. Tawagan siya ng compliance. Sabihin sa kanya na ang aming preliminary review ay nagpapatunay na natanggap namin ang mga kaugnay na materyales at naglunsad ng internal na investigasyon. Ang konstruksyon ng proyekto ay pinahinto na. Pinahinto? Hayaan mo siyang mag-enjoy ng 2 araw Gaano katagal mo siyang hahayaang mag-enjoy? hanggang isipin niya nanalo. Kailan siya magiging panatag? Kailan? Yun ang oras nating ilalabas ang bitag. Isa pa, si Mark ay na-corner ni Max Lowe sa bayan muli ngayong araw. Sa pagkakataong ito, hindi siya pinakawalan ni Max. Binigyan niya si Mark ng 3 araw para bayaran lahat o kukunin niya ang mga gamit niya. Saan ngayon nakatira si Mark? Umupa siya ng kuwarto sa Old Street. 2 buwan siyang atrasado sa upa. Gusto rin siyang paalisin ng landlord. Wala na siyang mapuntahan. Kapag ang isang tao ay wala nang mapuntahan, maaaring kumapit siya sa pinakamalapit na lifeline o kaya'y kumagat. Sino sa tingin mo ang lalapitan niya? Hindi siya lalapit sa akin. Takot siya sa akin. Hindi rin siya lalapit kay Tita Brenda. Binigyan lang siya niya ng 20,000 dolyar. Wala na siyang lakas ng loob na humingi muli sa kanya. Lalapit siya kay Samantha. Hello? Ito ba si Brenda Taylor? Ako po. Hello, ako po taga Ripple Group Compliance Department. Nag-report po kayo kay Mr. Quill tungkol ito sa Fish Pond Village Project at kinuwestiyon ang mga land use permits nito. Natanggap namin ito at natapos ang preliminary review. Batay sa aming pagsusuri, kailangan ng karagdagang verification ang ilang claims. Samantala, ang approval process para sa construction sa Fish Pond Village ay ititigil muna. Magpapadala kami ng tao mamaya para magsagawa ng on-site review. Pakiusap, panatilihing, available ang phone mo. Sinasabi mo bang itinigil ang proyekto? Nakahold lang muna ito. Aabisuhan ka namin ng anumang updates. Salamat sa iyong kooperasyon. Steven, pumasok ka rito. Ano iyon? Gumana, tinawagan ako ng Ripple Group. Nakahold ang proyekto. Talaga? Itinigil nila? Mr. Quill, tinawagan ako ng Ripple Group. Nakahold ang proyekto. May narinig ka ba? Katatanggap ko lang ng tawag, pero sabi nila, nakahold lang muna ito. Hindi opisyal na kinansela. Ang nakahold ay itinigil. Kapag itinigil na, kailangan nilang simulan muli ang proseso. At kapag sinimulan nila ito, magkakaroon tayo ng pagkakataong pumasok. Ihanda ang ating mga qualification documents. Hahanap ako ng taong magsuri ng mga permiso para sa River Channel. Brenda, huwag kang mauna. Hintayin hanggang opisyal na itong kinansela. Brenda, may kakaiba dito. Ang Ripple Group ay isang malaking kumpanya. Magagawa ba ng isang whistleblower letter mula sa'yo na talagang itigil nila ang proyekto? Anong alam mo? Kailangan lang nilang magpakita ng palabas at mag-imbestiga para magmukhang maganda sa iba. Ang anumang investigasyon ay magdudulot ng pag-aantala at hindi kaya ni Tang Wanwan iyon. Empleyado lang siya. Makakatagal ba siya ng ilang buwan? Imposible. Wala siyang choice kundi umatras. Tingnan mo, huminto na ang lahat. Pati ang mga rig ay tumigil. Oo, tumigil na. Pero wala pa ring balita kung kailan nila muling bubuksan ang bidding. Sinabi mo na magkakaroon tayo ng sagot sa loob ng 2 linggo. Maaasahan ko ba iyon? Sabi ko sa iyo, hindi na magtatagal ang pamangkin ko. Empleyado lang siya, araw-araw. Natigil ang proyekto, kaya wala siyang sweldo. Kahit suportado siya ni Ye, kahit gaano siya kagaling, hindi niya kayang bayaran ang sahod ng crew. Kapag ang mga manggagawa ay nagsimulang humingi ng sahod, mapipilitan siyang umurong. Pero hindi siya lumapit sa iyo. Anong alam mo? Hindi pa siya lumalapit sa akin dahil hindi pa siya lubog na lubog. Bigyan mo pa ng ilang araw. Darating siya para magmakaawa. Sige, huwag na tayo tumambay dito. Huwag tayong makita ng iba. Babalik na ako sa bayan. Kung may marinig ka, tawagan mo agad ako. Malapit na. Max, hahanapin sana kita. Hahanapin ako? Gusto mong tumakas? Di. Bankrupt ako, di makatakas. Sa tingin mo,
20,000 lang ang makakapagpaalis sa akin? Mark Zane, utang mo sa akin, 150,000. 120,000 ay malayo pa. Bibigyan kita ng isa pang linggo. Pagkatapos noon, wala akong pakialam kung magnakaw ka o manloob. Ibalik mo ang pera ko. Siya at si Richard Quill ay bumalik sa site ngayong araw. Tumayo siya sa labas ng mahigit 10 minuto at tumawag ng ilang beses. Pagkaalis ni Richard Quill, naghintay siya sandali bago bumalik. Ano na po ang ginagawa ng construction crew? Naka-standby po sa base. Wala pong na-miss. Isang araw sahod. Sinabi ko po maghanda sila para ipagpatuloy trabaho anytime. Malapit na. Kailan po tayo papasok? Bukas? Abisuhan si Richard Quill. Ano sabihin ko sa kanya? Sabihin mo sa kanya ito. Bukas ng hapon. Ang Ripple Group ay magdaraos ng on-site briefing sa site. Ia-anunsyo nila ang findings. Kailangan naroroon siya. Sabihin mong ang compliance department nag-imbita sa kanya bilang whistleblower. Kumusta po si Tita Brenda? Pupunta siya mag-isa. Ang tipo niya, kapag kumilos si Richard Quill, hindi siya mapapakali. Opo. Bakit wala siya? Pagdating ko, wala siya. Pero sabi nila, hindi tayo magsisimula hanggat hindi kumpleto ang lahat. Wala pa ang pamangkin mo. Lahat. Sa briefing ngayon sa site, iuulat namin ang mga natuklasan ng pagsusuri ng reklamo sa paggamit ng lupa para sa proyektong Fish Pond Village. Ang Compliance Department ng Ripple Group at ang mga autoridad sa lupa ay nagsagawa ng pinagsamang pagsusuri. Ang proyektong Fish Pond Village ay ganap na sumusunod sa lahat ng batas. Ang sertipiko ng karapatan sa paggamit ng lupa nito, kontrata ng paglilipat ng lupa at ang mga pag-apruba ay maayos lahat. Bawat pahayag sa whistleblower letter ay napatunayang mali. Ang proyektong Fish Pond Village ay magpapatuloy sa konstruksyon ngayon. Anong ibig sabihin mali? Tumawag ka at sinabi mo. Nasuspendido ang proyekto. Sabi namin nakahold ito habang naghihintay ng karagdagang pagsusuri. Walang nakitang problema ang pagsusuri. Kaya itutuloy ito. Mr. Quill, ikaw ang legal na kinatawan na binanggit sa sulat na iyon, tama? Sa ilalim ng naaangkop na batas, ang paggawa ng mga pekeng katotohanan para magsampa ng maling ulat ay malisyosong maling akusasyon. Gayunpaman, Victoria Taylor ay piniling huwag magsampa ng kaso. Pero ito na ang tanging babala mo. Brenda Taylor, sinira mo ako. Tinawag mong mababang manggagawa ang pamangkin mo. Wala pa akong nakitang manggagawa na katulad niya sa buong buhay ko. Ikaw, hindi ka tumigil sa trabaho. Oo, sinabi ko talaga sa crew na huminto at umuwi na, at maghintay ng utos. Totoo lahat iyon, pero wala akong ginastos, nadagdag na pera. Sa panahon ng pagsasara, binayaran pa rin ang mga manggagawa. Walang isang manggagawa ang umalis. Akala mo patay na ang proyekto dahil gusto ko yon. Ikaw, Alam mo na magsusumbong ako sa iyo mula pa? noong pumunta ka kay Mr. Quill, may plano na kami ni Ethan para sa sulat mo. Noong pinalakad mo si Mr. Quill na magtipon ng mga tao, may tao na akong sumusubaybay sa telepono niya. Bawat galaw mo, alam ko. Brenda. Tara na. Victoria Taylor. Ikaw talaga ang pamangkin ko. Nagdesisyon ka na ba? Babayad ka ba o hindi? Max, hindi talaga kita mababayaran. Hindi ba't ikaw at si Brenda, tiyahin ng dati mong asawa, ay magkasama sa proyektong ito? Hahayaan ka ba niyang mamatay? Wala na rin siyang pera. Patay na ang proyekto. Tumakas si Mr. Quill. Wala na siyang natitira. Mas maganda pa. Wala na siyang wala. Kaya kunin mo ang tatay niya. Isa na lang ang papakainin mo. Lolo siya ng dati kong asawa. Giyera na ako sa mga Taylor. Kung hahabulin ko ang lolo niya, hahabulin ako ng kapatid niya. Hindi ka niya hahayaan? Utang mo sa akin, 130,000. Sa tingin mo hahayaan kita, Mark Zane? Pumili ka. Siya ang hahabol sa'yo o ako. Ano ang gusto mo ngayon? Sabi ni Max. Kung hindi ako magbabayad, babaliin niya ang binti ko. Wala akong pagpipilian. Ano ang plano mo? Ngayong gabi, kay Max, darating ang mga tauhan. Pagkatapos ng hating gabi, kukunin nila si Lolo. Pumunta kay Victoria Taylor. Sabihin mong kinidnap si Lolo. Humiling ng milyong sa 500,000 na pantubos. Huwag mo siyang saktan. Alam ko, hindi ko siya sinusubukang patayin. Baliw ka ba? Hahayaan mo siyang habulin si tatay? Sabihin mo kung ano ang dapat kong gawin. Wala nang mawawala si Mark Zane. Mapipigilan mo ba siya?
gagawin niya mismo bukas ng gabi. Kung may mangyari, talo pa rin tayo. Sa halip na hayaan siyang magsarili. Dapat mong malaman kung kailan siya kikilos? Brenda, bakit ka nandito? Arthur. Nawawala si tatay. Anong ibig mong sabihin nawawala? Binalhan ko si tatay ng almusal kaninang umaga. Bukas ang pinto, wala siya sa kama, magulo ang kama, at nawawala ang isang tsinelas. Hinanap ko kahit saan. Wala. Tinanong ko ang mga kapitbahay. Walang nakakita sa kanya. Anong sabi mo? Nawawala si tatay? Nakatulog ako ng mahimbing kagabi. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Arthur, dito? Nandito ba si tatay? Bakit naman siya pupunta dito? Hindi na nga siya makalakad. Tara na. Tingnan natin ang bahay mo. Tita Brenda, sabihin mo ulit, anong nangyari kagabi? Hindi ko na malayan hanggang umaga na wala na si tatay. Magulo ang mga kumot. Nawawala ang isang tsinelas. Buo ang bintana. Hindi pinilit ang pinto. Napag-isip ko na baka may kakilala siya na dumating at sumundo sa kanya. Kumusta ang gamot ni Lolo? Gamot niya? Nasa nightstand pa rin. Si Ethan ay nag-iimbestiga na. Sino ang pumunta sa bahay ninyo? Sino ang umalis sa baryo? At saang direksyon nagpunta ang sasakyan? May sagot na tayo mamayang gabi. Tita Brenda, umuwi ka muna. Tatawagan kita kung may marinig ako. Ang tanging pangunahing daan palabas ng baryo ay binabantayan po. Kagabi, hating gabi na dumating po ang gray na van mula sa direksyon ni Tia Brenda. Tumungo po sa Hilaga. Sinuri ko po ang plaka, peke po, pero may gasgas po sa katawan, malapit po sa kaliwang gulong sa likuran. Kitang-kita po ang puting primer. Ang Hilaga ng bayan ay isang lumang industrial area po. Puno po ito ng mga abandonadong pabrika at desyerto po sa gabi. Nagpadala po ako ng tao para maghanap sa lugar. May sino man ba sa mga tao ni Tia Brenda lumabas ngayon? Hindi umalis po si Steven ng bahay ngayon. Matapos si Tia Brenda, umalis po dito ngayong hapon. Nanatili po siya sa bahay. Bago pa man dinala si Lolo, sabi ni Tia, Brenda tulog na tulog siya. Isang matandang nakaligtas sa stroke hindi matutulog nang mahimbing na madadala siya mula sa kama nang walang tunog, maliban kung may nilason siya muna. Ibig mong sabihin, kasali po siya? Mas kinakabahan siya kaysa kaninuman, hindi dahil nasa panganib si Lolo, kundi dahil maaaring sumabog ito at mailantad siya. May isa pang bagay po. Nagpa-check po ako sa tao ang inuupahan ni Mark Zane po. Hindi pa po niya nailipat lahat ng gamit niya, pero wala na po siya. Sabi ng landlord, umalis po siya kahapon ng hapon, at hindi na bumalik po. Mark Zane Maxlow. Tia Brenda. Yung tatlo ay nagtutulungan. Maghanap po ako ulit sa Hilaga ng bayan. Tatawagan po kita sa sandaling may makita ako. Ethan, hanapin ang lugar, pero wag kang pumasok. Maghintay hanggang malaman kung ligtas si Lolo. Tumayo ka at tawagan mo siya. Max, patay na ang cellphone ko. Gamit to. Max, bakit di ka tumawag? Ako, hindi ko kaya. Inutil. Hello? Si Victoria Taylor ba ito? Nasa akin si lolo mo. Gusto ko ng 1,500,000 cash. Bago tanghali bukas. Iwan mo sa ilalim ng Old East Bridge sa ikatlong pier kung hindi mo. Wala man lang kumot dito. Gusto kong kausapin si Lolo. Narinig mo ba yan? 1,500,000 bukas ng tanghali. Hindi ko kaya ang 1,500,000 cash overnight. Sa proyektong ganoon kalaki, ang 1,100,000 ay barya lang. Huwag kang makipagtawad sa akin kung hindi ko makita ang pera bago magtanghali. Hindi ko kayang ipangako na tatayo pa ang matanda. Bantayan mo siya, huwag siyang mamatay.
Nahanap ko. Northside Brickworks. Nakalock ang main gate. Pero sa tabi ng side gate, may mga bakas ng gulong. Kakalibot ko lang sa lugar. Nakita ko ang flashlight sa loob. Nasa loob si lolo mo. Ilang sila? 3 o higit pa. Nakapark ang kotse ni Max Lowe sa likod. Kumuha ako ng picture. Mapanganib ang pumasok para iligtas siya ngayon. Kung takutin sila, baka masaktan siya. Nakuha ko. Bantayan mo. Huwag hayaang ilipat siya. May iba pa akong kailangan i-verify. Victoria, anong ginagawa mo dito? Lolo mo, Tumawag ang mga kidnapper kagabi. Gusto nila ng ilingang 100,000. Nakuha ko na ang pera. kaya. Anong gagawin mo? Sinabi nila sa akin na iwan ang pera sa itinakdang lugar. Tita Brenda, sumama ka sa akin. Ako, Lolo mo ang tatay mo. At siya ay kinuha mula sa bahay ko. Hindi mo ba gustong iuwi siya? anong magagawa ko? Hindi ako marunong lumangoy. Pwede kang pumunta mag-isa. Maghihintay ako rito ng balita. Sige, dito ka na lang maghintay. Aalis na ako. Anong nangyayari sa bodega? Nasa loob pa sila. Walang galaw. Nasa likod pa ang kotse ni Max. Tungkol kay Lolo, hindi ko siya makita ng malinaw sa bintana. Pero nasa upuan pa siya. Kakagaling ko lang kay Tita Brenda. Hindi ko sinabi sa kanya kung saan sinabi ng mga kidnapper na iwan ang pera. Pero nang hindi nag-iisip, sinabi niya hindi siya marunong lumangoy. Na-expose niya ang sarili niya. Wala na yon. Nakuha ko na sa tape. Magpadala ka ng tao para iligtas si Lolo. Tungkol naman kay Max, at sa mga tauhan niya, alam mo na kung ano ang gagawin. Gets ko. Sir, nandito ako para sa'yo. Huwag kang matakot. Hindi tatakbo. Hindi tatakbo. Manatili. Papunta na ang mga pulis. Nailabas namin siya. Okay siya. Nasa kustodiya sina Max Lowe at Mark Zane. Ang ginawa ni Max ay magpapakulong sa kanya ng mga taon. At si Mark, isinumbong niya si Tita Brenda. Sinabi ni Mark na alam ni Tita Brenda tungkol sa pagdukot. Iniwan niyang naka-unlock ang pinto ng side room. Nasaan si Tita Brenda? Sa bahay niya. Victoria, tungkol sa tita mo, Pupuntahan ko siya. Ito na ang huling tsansa niya. Bumalik si Dad? Bumalik na siya. May 2 marka ng lubid sa pulso niya. May pasa ang binti niya, pero ayos naman siya. Tita Brenda, alam mo ba ito? Kung alam ko, hahayaan ko ba kayong iligtas siya? Hindi ako nakatulog kagabi. Sinabi sa amin ni Mark ang lahat. Ikaw ang nag-unlock ng pinto ng side room. Alam mo ang tungkol sa pagdukot, mula pa sa simula. Bukod dyan, hindi ko sinabi kung saan ang mga kidnapper gustong iwan ang pera, pero ibinulalas mo na hindi ka marunong lumangoy. Malinaw, alam mo ang pera ay dapat iwan malapit sa tubig. Oo, alam ko. Wala pang 1 taon mula nang bumalik ka, pinaikot mo ako sa isang sulok, ang land title certificate, ang whistleblower letter, ang proyekto, Mr. Quill, nawala sa akin ang lahat. Pinipilit ako ni Mark para sa pera, pinipilit siya ni Max. Ano ba ang dapat kong gawin? Akala mo nanalo ka na. Akala mo dahil lang Ethan Yates mula sa Ripple Group ay sumusuporta sa iyo, hindi ka matatalo? Sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Hindi mo nakuha ang proyektong iyan dahil karapat-dapat ka. Nakipagtalik ka para umangat. May ebidensya ako. Nabawi mo ang proyekto. Paano mo ginawa? Si Yates ba? Kaya mo bang sabihin sa amin kung ano ka sa kanya? Isang vice-presidente ng Ripple Group at isang babaeng 1 taon pa lang, isang upahan lang. Nang walang dahilan, nakuha niya ang titulo ng lupa mo. Pinanalo ka sa proyekto. Bakit naman?
Akala mo ba lahat tanga? Naipadala ko na. Headquarters ng Ripple Group, mga autoridad ng distrito at nag-email ako sa bawat kasosyo sa proyekto mo. Makinig ka, Victoria Taylor. Lahat ng tao sa labas alam na may relasyon ka sa isang executive ng Ripple Group. Tita Brenda, kanino mo ipinadala? Mga tao sa kumpanya mo, hintayin mo. Kung sisirain mo ang buhay ko, sisirain ko rin ang sa iyo. Tita Brenda, ang whistleblower letter na binanggit mo umabot sa compliance. Hiniling nila sa akin na ibigay sa iyo ang tugon nila. Tingnan mo. Ripple Group Personnel Records. Kung sino ang kamag-anak kanino ay lahat na itala. Sinabi mo sa compliance na nagkaroon ako ng relasyon kay Ethan Yates. Kailangan lang suriin ng compliance ang mga record para kumpirmahin ito. Si Ethan Yates at ako ay boss at subordinate lamang. Alam niya kung sino ako mula pa sa unang araw. Tinulungan niya ako dahil ako ang boss niya. Ang paliwanag na iyon sapat na bang malinaw? Ikaw, na. Ano ang sinabi mo? Tita Brenda, umamin si Max Lowe. Nakipagtulungan ka sa kanya. Nalantad din ang kaso ni Lolo. Papunta na ang pulis. Dahan-dahan. Victoria, Noong bumalik ka, nakasuot ka ng pulang sweater. Nakatayo ka sa labas ng bahay mo, puno ng putik ang pantalon mo sa trabaho. Pinapanood kita mula sa kotse ko sa pasukan ng baryo. Akala ko, hindi ka tulad ng ibang CEO. saka ko na-realize. Iba ka talaga. Samantha. Noong unang beses ginawan kita ng pulseras, nasira ko ang 4. Saka mo isinuot ang susunod. Naisip ko, itatago ko siya. Nakahanap ang dalawang mag-asawang ito ng tunay na pag-ibig sa suporta ng nakatatanda nila. Ngayon bigyan natin sila ng palakpakan sa pagsama nila sa atin sa espesyal na araw ito para sa larawang lagi nilang pahahalagahan. Sige, tingin lahat sa kamera. 3, 2, 1. Sa 23 taon. Marami akong maling liko, pero sa daan pa uwi, nahanap ko ito. Sa pagkakataong ito, hindi na ako aalis.